Okay, sige. So may aka pa rin yung version po ng House. Kayo po, kung kayo ang tatanungin sa inyo po kasi... 39 billion, lumaki pa eh. Lumaki pa yung akap ngayon eh, 39 billion. Yes ma'am. So kung kayo po na siyang sponsor ng DSWD sa mataas na kapulungan, kayo mismo po ayaw nito. No? Well, hindi ko siya maintindihan eh, kasi talaga himayin, ano? Pero yung major, kapag 26 billion, 40 billion, ano laking halaga, siguro naman kailangan pag-usapan. Eto, naghihirap tayo, eto sa baha. Ayuda, okay naman magbigay ng ayuda sa baha, pero hindi ba dapat magkaroon ng solusyon na permanente, ay may solusyon sa flood control? Yan ang tumbukin natin, hindi lamang yung pila ng pila, naglilimos yung tao. Naawa ako eh, paulit-ulit eh. Hindi naman tamad ang Pilipino, naghahanap ng hanap buhay yan eh. Paano maghahanap buhay yan kung ang inaasahan na lamang eh ayuda, hindi maayos-ayos yung flood control. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tipong storbuhin ang very busy schedule ni Chairperson ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa Senado, si Ate Senador Amy Marcos. Maupay nga aga, ma'am. Maupay nga aga, Gihapalo. Kumusta na kayo, Ted? Ay, magandang umaga sa lahat na nakikinig. Mabuti po naman, ma'am. Ma'am, unahin ko lang po itong BARM elections postponement. Ano pong inyong katwiran kung bakit po ayaw nyo ito ma-postpone, ma'am? Ay nako, kasi unang-una, ikatlong postponement na yan. Ilang beses na natin pinapangako sa ating mga kapatid na Muslim na sa wakas makakaboto na sila. Talagang gustong-gusto nang bumoto ng mga yan kasi puros appointed, yung mga nakaupo. Kinatatakutan ko, pinag-iinteresan yung pera. Alam mo naman, Ted, billion-billion ang binibigay ng ating national government, yung kinatawag na black grant. Ibig sabihin, pag black grant, isang bulto, 70 billion taon-taon binibigay na talagang automatic na yon. Ngayon, kapag hindi na nanagutan yung mga nakaupo sa mga botante, parang wala naman ako nakikitang masyadong infrastructure, kulang na kulang pa rin yung mga kalsada, ospital, eskwela, kukunti lang kung tutuusin. Kaya sana magkaroon na ng eleksyon at accountable, ika nga, yung mga nakaupo sa mga botante. Hindi pwede yung appointed ng appointed, walang pakialam, at yung pera, naku, duda ko, pinag-iinteresan kasi billion-billion na. Siguro nasa 480 billion na ang naibigay ng national government sa BARM. Kung titignan mo naman, pobrehon pa rin talaga yung ating mga kapatid na Muslim, mga pobre pa rin talaga. Opo, pero ma'am, ultimo po ang COMELEC ay may agam-agam. Bagaman sila naghahanda po sa sa tuloy na halalan kasi nga there is a prejudicial legal question naman kasi na baka daw ituloy ito and then eventually mapunta na naman po sa Supreme Court yung kaso at hindi po ito hindi manungkulan ang mga ihahalal at maging invalid pong halalan. I'm sure alam niyo po itong issue doon sa 7 district seats para nga sa Sulu na ngayon po ay hindi naman kasama sa BARM. Actually, hindi yan totoo, Ted, with all due respect. Kasi ako yung chairman ng electoral reform, ilang beses na tinanong yan. Tinatanong ko sa kanila, matutuloy ba tayo? Kasi labas-pasok. Una, sabi, kasama yung Sulu. Pagkatapos, hindi daw kasama yung Sulu. Sabi ng COMELEC, walang problema yan. Kahit kasama ang Sulu o hindi kasama ang Sulu, magtutuloy tayo ng eleksyon kung hindi yung buong 80, kung 73 lang, minus 7. Yung minus 7, kahit ituloy na lang. Yung 76 ng Sulu, kahit sa susunod na lang. Pero uupo at uupo. Determinado yung COMELEC kasi gustong-gusto na rin nila na ituloy yan dahil ilang beses na tayo gumastos. Sa totoo lang, malaki ng gastos natin. Parating urong-sulong, parating may legal question. Nakaraan naman yung election code daw, hindi pa tapos. Ngayon naman yung issue ng Sulu, parating may dahilan eh. For me, mababaw na dahilan na to. Okay, sige po ma'am. So, well anyway, kasi po yung aking pinagbabalsayan naman po, yung amin po naging panayam kay Chairman. Anyway, right. Opo, pero although Chairman, during sa hearing namin, talaga sabi niya, kaya niyang ituloy yan kahit minus 7 seats muna. Opo, sige po. Pero ma'am, ngayon po mismong si SP Escudero at si House Speaker Romualdez na may panukala na postpone na itong halalan at ayusin po yung pong batas concerning nga po sa creation ng BARM para nga po wala ng question legal. What's your take on that? Yes, ang akin kasi, nandyan na yung batas ng BARM. Wala namang fatal flaws. Siyempre, alam naman natin, work in progress yan. Hindi naman magiging perfect in 1 minute yan. So, tututukan natin ang todo-todo yan. Pero at the same time, ang pinakamahalaga, bigyan ng pagkakataon, pumili ng ng sariling leader, ang ating mga kapatid na Muslim. That's the most important para sa akin. At sila ay maging responsable, managutan sila sa mga botante at ipakita na nagagamit yung pera para sa kabutihan at kaunlaran ng lugar. Ano po kaya ang magiging takbo ng panukalang ito ni SP Escudero kung kayo mismo po na chairperson po ng Committee on Electoral Reforms ay tutol dito? Ano po, meron ba kayong pag-uusap with SP Escudero? Kasi malaking bagay po yung timon ng chairman dito. Well, eto nga, pinag-usapan namin ni Chairman Escudero, sabi niya, ipa-file lang daw niya, pero mismo
yung nag-author kasi ng BARM Law, ito si Senator Mig Zubiri, si Coco Pimentel, alangan talaga sila sa pagpo-postpone kasi sabi niya 3 beses nang nabigo yung mga tao sa Mindanao. Sinasabi natin historical injustice, hindi sila pwedeng bumoto, hindi sila nagpa-participate, kulang na kulang ang pera nila, dehadong kulelat sila sa lahat ng infrastructure. Abay, bigyan na natin ng pagkakataon, naka-3 beses na tayo mag-postpone. So mismo yung mga author ng BARM Code, talagang umaalma dyan. Okay, sige ma'am. So, ngayon po na ang inyong session na lamang po hanggang December at pagbalik po ninyo, abala na ho ang kayo, no? As mga re-electionista, ano ang basa niyo po dito sa panukalang ito ng postponement po at pag-aayos po sa BARM Law? Will this prosper? Ang hindi pa ako sigurado. Honestly, hindi pa kami nag-uusap ng puspusan. Pero mukhang pinipilit ng ibang sektor sa administrasyon. Ang duda ko nga, hindi naman sa tinuturo yung iba. Pero parang naging komportable na sila sa bilyon-bilyon na talagang ginagamit ng BTC. Ako naman, hindi ko pinagkakait yung perang binibigay natin sa Mindanao. Pagkat para sa akin, talagang kinakailangan ratsyada. They have to catch up. Sobrang catch-up game sila. Kawawang-kawawa. Pero sana magamit naman sa tama. At kung hindi accountable, ika nga, hindi na papasok sa eleksyon at binoboto ng tao, kahit ano pang sabihin natin, kahit ano pang galing nila, talagang iba yung elected. Opo, yes ma'am, we respect that. Ano ho naman po ang inyong katwiran, Madam Chair, kung bakit po ninyo gustong i-postpone ang barangay at SK election sa May ng 2029 pa? Yun. Ito naman, pinag-uusapan pa kung gaano kahaba yung term. Pero yung sa amin, talagang maliwanag. Last year pa lang sila nakaupo. Halos wala pang 1 taon, mag-eleksyon na naman next year. Kulang sa 2 taon, pambira, eleksyon na lang ng eleksyon. Masyado namang maikli itong term nito. And yung Department of Budget, umaalma kasi kada eleksyon ng barangay and SK, nasa 18 billion next year, halos 20 billion. Laki-laki ng perang ginagastos. Mayat-maya, may eleksyon. Ang maigi siguro, palta na yung term. At pati yung COMELEC, umaalma din kasi 3 nga yung election next year, baka magkagulo-gulo sila at hindi maantabayanan lahat. Iba-ibang klase pang eleksyon. May BARM next year, yung kauna-unahang historical BARM kung matuloy sana. And then yung midterm election na automated. Tapos finally, may BSKE na manual, yung barangay election. So, kung tutuusin, 2 years is very short. Pakatapos tayong lahat nagre-reklamo sa 3-year term, gagawin pang 2 years. So, balik na tayo sa dati. Ang totoo yung dati talagang barangay, 6 years yan dati. Napaikli lang. Pero, yes ma'am, go ahead ma'am. And Ted, if you look at the records, mula nung 1980s pa. Mula pa nung 1980s, 1998, kung maalala mo, extend tayo ng extend Parating ina-extend yung barangay election na halos 5 years ang average, 5+ years ang average na siniserve ng ating barangay saka i-extend. Kitang-kita natin na talagang maraming trabaho na yung barangay ngayon and kung mag-e-extend ng mag-e-extend, ganun din, mas maigi. Gawin na, ipako na natin sa 6 na taon at doon na natin makita kung may performance o hindi. Opo. Yan bang 6 years po ninyo na kaisipan, ma'am, ay hango sa bagong mga studies o naisip niya lang po yan? Kasi baka sa pananaw ng iba, yung 6 years naman may pagkahaba-haba. Mahaba kung sa mahaba, pero sa totoo lang, doon tayo nag-umpisa at base sa pag-aaral namin, sa basic na history natin sa barangay, extend ng extend. Parating may extension. Yung dapat 2019, in-extend sa 2022. Yung 2022, naging 2023. Parating in-extend. Kaya nagalit na yung Korte Suprema. Sabi, tigilan na yung extension na yan, na mayat-maya may extension, nakakahilo, magastos, hindi makapagplano. Ang mas mabuti pa, i-amend na lamang. So yan ang gagawin natin, i-amend na lamang natin kasi napaka-ikli ng 3 years. Sa totoo lang, walang may gusto ng 3 years. Congressman, mayor, lahat ayaw ng 3 years. Kasi yun nga, may push nga na sana maituloy na pati yung iba pang opisyal, wag naman 3 years. Kasi yung unang taon, wala ka pang alam, nangangapa ka pa. Ikalawang taon, may konti kang alam. Ikatlong taon, kampanya na naman. Walang nagagawang trabaho. Opo. Pero paano po yung Sangguniang Kabataan? Ganun din po ang term? Yes, yun ang hinihiling ng iba. Pagkat yung Sangguniang Kabataan, may tanong talaga. Dahil, di ba may 2 limitasyon yan. Unang-una yung dynasty. Sila yung kauna-unahang may dynasty limitation. Pagkat bawal yung mga kamag-anak. So, isa yun. Ikalawa, yung edad, di ba, Ted? Kasi yung edad nila, hanggang 30 years old, na pinagpipilitan natin yan ang edad natin, pero hindi naman totoo. Ganun pa man, sa kanila, hanggang 30 talaga. Tinatanong ko sila, hindi pwede yung 6 years. Sabi ko, haba-haba, may edad na limitasyon kayo. And, ang sabi naman nila,
may limitasyon yung COMELEC. Pinakamatanda na tatakbo ng kandidato 24 years old. Kung 24 years old yung mga opisyal nakaupo, pasok pa rin sila sa 30 years old. Pero yan ang area ng diskusyon. Okay. Walang diskusyon na sa barangay in the sense na everybody agrees na sa sobrang daming trabaho sa barangay, kailangan longer than 3 years. Pero sa SK, may katanungan kasi syempre, sa loob ng 3-6 na taon, magpapalit pa ng eskwela yung bata or else magpapakasal, lilipat sa ibang lugar, maghahanap ng trabaho sa syudad, all these things. So yun ang kino-consider namin ngayon, yun ang matter of debate ngayon itong sa SK. Okay, sige po. So ano po? Aminin ko, yun ang medyo may issue pa talaga. Yun ang contentious issue. Ano po? Sige. So, Tama, correct. Ate, Madam Chair, ano ang basa mo dito sa panukala ng BSKE postponement? Maipapasa bago kayo mag-adjourn ngayong third regular session? Well, ito nga ang katanungan kasi nakapending na yung nakaalat na pera, 12 billion na naman. Ako talaga naman. 12 billion na naman sa eleksyon ng BSKE. So nananawagan nga ako sa mga kasamahan. Naghahagilap tayo ng pera. Kung pwede natin ipuspoon to, yan nga, yung pondo. Ikalawa, yung mga barangay, kasi may eleksyon tayo, mas lalong magulo kapag yung barangay nangangampanya rin. Talagang magulo. Wala na magpapatakbo ng bansa ng isang taon. Puros eleksyon na lang ang nasa utak. Hindi maganda yun. So, pinagpipilitan ko na sana between the budgetary constraints at saka itong problema nga na puros eleksyon na lamang, abay baka mahahabol pa. So, inaasam-asam natin na ituloy ito. Okay, sige po. Mayroon pong tanong na si Chacha. Ano po, ma'am? Go ahead. Hey, hi, DJ Chacha. How are you? Good morning, Senator Amy. Ngayon ka lang namin nakausap, so ngayon ko lang po ito maitatanong sa inyo. Nag-uusap pa po ba kayo ni VP Sara? Oo naman. Kaibigan ko naman talaga yon. Kaya lang, syempre, alam mo naman, lahat ng kaibigan, sabi nga, ano yung nasa libro ng unang kaibigan ni VP na talaga may bagyo, may lindol, may kung ano-ano nangyayari. Pero sa akin kasi, ang totoo, ayan na nga, sinasabi ko na nga, magkakaroon ng hagisan ng putik, magkakaroon ng sakitan ng loob. Kaya nga, hindi na nga ako sumama sa alyansa para hindi na ako maipit sa lahat ng mga minamahal ko sa buhay. Ayan na nga, nagkainitan na. Talagang umiiwas ako dyan. Gusto ko lang magtrabaho. Dami-daming issue Senator, kailan kayo huli nag-usap? Ito po ba yung after po niya, bitawan yung mga salita tungkol po sa namayapa niyo po, Ama? Ay, hindi pa kami nagkikita Hindi pa kami nagkikita. Busy yun So, at nauwi sa Davao. Oo. Kayo po ba Pero nagte-text naman, nagkukumustahan. Yun nga lang, eto nga umiiwas nga ako sa gulo Gusto ko good ako sa lahat dahil eto nga, I'd like to be able to cross the line, di ba? Mahirap magtrabaho, kung may linya, tapos sasabihin, bawal dito, bawal dyan. Dapat makausap mo lahat para makompleto mo yung boto. Kung sakasakali may botohan, halimbawa sa Senate, ayun, wala kang kaaway. Tapos yung sa parti-partido, mahirap yung ganun Parating nag-iisip ng politika. Yun naman din po ang sinasabi ng iba dahil sa politika wala naman talagang permanenteng kaibigan o kaaway. Pero sabi nyo nga po, wala pang ugnayan talaga personal or kahit yung tawag pero nagte-text kayo. Even after po nung kanya pong mga binitawang salita, doon po tungkol sa inyong ama, nag-message po ba kayo sa kanya? Siya po ba ang nag-text sa inyo? Paano po yung naging usapan nyo? Hindi naman. Narinig ko na kasi yun Luma na yun. Narinig ko na yun na siyempre, miski sa pagkakaibigan, minsan nagkakaganyan. At alam ko na magkakaitsahan na ng dungis yan Talagang magkakaroon ng putikan. Kaya umiiwas na ako sa ganyan Pero, iba naman kasi yung pinag-uusapan diyan. So umiiwas na talaga ako sa mga ganyang usapin. Kung minsan masyadong madugo, galit na yung isa't isa. Hindi pwede talagang pumagit na. Mas maigi umiiwas na lamang. Ito pong patuloy na investigasyon sa Quadcom, ukol pa rin po dito sa confidential funds ni VP Sara. Ano pong komento nyo dito? Yung sa Quadcom, hindi natin dapat talikuran na marami silang ebidensya na nakalkal na at nabunyag sa publiko. Ang akin kasi, hindi ako masyadong hat-na-hat sa investigasyon kasi ang gusto ko, may prosecution na kagad. Kung kakasuhan, di parusahan na, di tapos na. Ang problema sa amin, sa Kongreso at saka sa Senado, hindi naman nauuwi sa kaso. Ang sa amin, in aid of legislation. So para sa akin, kung may sapat na ebidensya, maraming nang naungkat, abay ihain na yan sa korte para once and for all, maparusahan na talaga yung may sala. Opo, ma'am, akin naliliwanagan yung iba yung Quadcom dito po sa Good Government Committee investigation. Sa Good Government Committee, yun po yung kay VP Sara dito po sa Intelligence Fund. Sa Quadcom po, yung War on Drugs at AJ case. Ano pong inyong tinutukoy doon? Pareho. Sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon, kapag may investigasyon, alam natin yung investigasyon, ang tutumbukin lang ng Senate at ng Kongreso, iisa, di ba? Iisa in aid of legislation. Babaguhin yung batas. Yung sa Quadcom, yung tungkol sa drugs,
kung ano ang uuwian natin. Imo-modernize ba? Babalikan ba natin yung PNP modernization para mas maging mahigpit yung IAS, para talagang autonomous siya at parusahan ng sapat yung mga tiwalag at mga skalawag na mga pulis? Or yun ang legislation na nakikita ko. Hindi ko pa alam kung ano yung legislation na tinutumbok nila. Pero yung hearing ng hearing na parang walang uuwian, ako tinatamad ako sa ganyan. Masipag ako sa iba't ibang hearing. Pero kung walang uuwian, sa palagay ko, pwede ba kasuhan na natin yan once and for all para maparusahan na yung mga yan? Opo. Alam po namin. In both cases, in both cases, ang sabi nga nung iba, hindi daw in aid of legislation, di ba? Sinasabi in aid of re-election, of election. Hindi ko naman sinasabi yun. Ang akin lamang, dapat maliwanag sa atin na in aid of legislation. Ano bang gusto natin baguhin sa batas? Ano ba ang dapat amyendahan? Opo. Madam Chair, bagamat ito po naman ay hahantong kung sakasakaling magkakatotoo sa Senado, ayaw kong po pangunahan yung bagay na yon. Sa punto lang po na ano ang basa ninyo sa pangkalahatan pong sitwasyon sa bayan kung itutuloy nga ng ilan yung paghahain po ng impeachment complaint lamang kay VP Sara? Sa palagay ko, ang impeachment, very speculative pa siya, no? Kasi mahirap hulaan kung anong mangyayari. Pero maingat masyado din sa Senado, yung ating mga senador. In fairness, talagang pakikinggan nila ng maigi yan. So, hindi basta-bastang lulusot yan sa Senado. Sa palagay ko, magkakaroon naman ng sapat na hearing. At para sa akin, ang impeachment, dapat hinay-hinay talaga. Dahan-dahan tayo dyan kasi very political yan. Tapos election year pa, maraming ambisyoso. Alam na natin yan. Kaya dapat mahinahon tayo dyan at saka dapat last resort talaga. Okay. Ma'am, kayo ho ba'y magiging miyembro ulit ng BICAM sa budget? Yan ang balita kasi lahat kami, mga vice chairman, hawak ko yung DSWD at hawak ko rin yung budget ng COMELEC, parehong napaka-controversial kasi kung tutuusin, nung nakaraang taon, nalusutan kami. Nalusutan kami sa BICAM, yung sa COMELEC, nalusutan kami dun sa PI. Hindi namin alam na bigla palang may tsa-tsa at magkakaroon ng People's Initiative, biglang sumulpot na lamang pagkatapos ng BICAM. Ganon din yung mahiwagang AKAP na kailanman hindi naman pre-propose ng presidente at hindi naman hiningi ng DSWD, biglang sumulpot na naman sa budget ng katapusan ng BICAM. Kaya nanawagan ako at nagsulat na ako kay Chairman Grace pati kay SPG. Sinabi ko sa kanila, pwede ba yung BICAM natin, wag naman photo op lang. Gawin naman natin yung BICAM na puspusan at yung mga major, alam ko naman na hindi naman pwede. Alam mo naman yung budget, diba? Kakapal-kapal nun, hindi mo naman pwedeng one by one. At least yung mga major changes, pag-usapan naman natin ng maayos. So, meron pa pong AKAP ngayon? Inaasahan po ninyo na meron pa ring AKAP sa 2025 GAA? Ito nga yung nakakatawa. Dito kami, natanggap namin yung budget ng Pangulo. Yung budget ng Pangulo, liwa-liwanag, yung NEP, di dumating. Tinitingnan ka agad. Sabi ko, asan na yung mga AKAP, yung mga insertion na hindi ko kilala na billion-billion, 26 billion yun eh. Sabi, wala palang problema. Abay, nung dumating sa amin, yung transmitted version ng House, meron na namang AKAP. Kaya ang dami-daming insertion ng AKAP, tapos lumobo rin yung AIC. Sabi ko, teka, pwede bang pag-usapan to? Ayoko makipag-away, hindi ako makikipagbunuan. Ako'y pasimuno niya nung time ng COVID. Sabi ko, bigyan natin ng cash outright ang tao kasi hirap. Pero, pumasok na naman itong AKAP. Nagulat na naman ako. Sabi ko, hindi priority ito ng presidente. Wala sa budget niya. At saka kailanman hindi hiningi ng DSWD. Bakit sumulpot na naman to? Kaya, yun nga, pag-uusapan dapat sa BICAM. Kaya humihingi ako ng tawad sa aking chairman at saka sa SP. Pwede ba? This time, magdebate naman tayong konti. Okay. Sige. So, may AKAP pa rin yung version po ng House. Kayo po, kung kayo ang tatanungin sa inyo po kasi... 39 billion. Lumaki pa eh. Lumaki pa yung AKAP ngayon eh. 39 billion. Yes, ma'am. So, kung kayo po na siyang sponsor ng DSWD sa mataas na kapulungan, kayo mismo po ayaw nito. No? Well, hindi ko siya maintindihan eh. Kasi mismo yung DSWD Secretary, si Rex Gatchalian, sabi ko, program ba ninyo yan? O hindi ba natin palawakin na lang yung 4Ps kasi may maayos na listahan? Hindi ba pwede natin palakihin na lang yung iba't ibang tulong natin, kalahi seeds, para magkaroon ng kabuhayan, ng sustainable livelihood, ng educational assistance, yung bagong food stamp program, bagong-bago lang, bigyan natin ng pera. At least may guidelines yun. Ang problema sa AKAP, hindi namin alam kanino ibibigay. Tapos ang suspetsa ng marami, napupolitika kasi pati barangay kapitan, pati opisyal, nakapila daw. Hindi maganda yun. Dapat ang bigyan din yung nangangailangan. Opo, sige po ma'am. So ma'am, dito po sa inyong panawagan na magkaroon talaga ng diskusyon sa BICAM, kayo ba'y naniniwala din po na dapat ang BICAM ay ginagawa hindi po sa pribadong establishment kundi man po sa Senado o sa lower house kasi hindi naman nagkukulang kayo ng siguro ng silid dyan?
Tama. Kami nagkukulang ng silid sa Senado kasi naka-upa lang kami dito sa GSIS. Pero marami ng kwarto ngayon sa PICC may kwarto. Marami namang kwarto pambira. Ang akin kasi, ang nangyayari, kasi unmanageable nga yung budget kung isa-isahin hindi naman pwede talaga himayin. Pero yung major, kapag 26 billion, 40 billion, ano laking halaga, siguro naman kailangan pag-usapan. Eto, naghihirap tayo. Eto sa baha. Ayuda, okay naman magbigay ng ayuda sa baha, pero hindi ba dapat magkaroon ng solusyon na permanente ay may solusyon sa flood control. Yan ang tumbukin natin, hindi lamang yung pila ng pila, naglilimos yung tao. Naawa ako paulit-ulit Hindi naman tamad ang Pilipino, naghahanap ng hanap buhay yan Paano maghahanap buhay yan kung ang inaasahan na lamang ayuda, hindi maayos-ayos yung flood control. So, who will decide kung saan dapat ganapin po ang Bicameral Conference Committee sa pambansang budget? Well, sa ngayon, ang mga chairman siguro, si Saldi ko sa House, pagkatapos si Grace po sa amin sa Senate, tapos si SP at si Speaker. Yan ang panawagan ko na wag sana yung sinasabing micro-BICAM na iilan lang ang nag-uusap. Sana ipaliwanag naman sa amin kasi pag nagkaputukan, katulad nitong AKAP, kapag nagkagulo at nagprotesta yung tao sa People's Initiative, kami namang ibang senador at congressman ang nananagot. Kaya dapat, kaya namin panindigan, pangasawanan yung laman ng budget. Nagugulanta na lang kami, andyan na yung budget, ilalagay yung e-signature namin Yung pala, iba na yung laman, ako walang ganyanan. O sige po, so muli kaming tatawag sa inyo ma'am, para kumustahin itong pambansang budget po na panukala para namin malaman at maging transparent din po sa mga napag-uusapan ninyo sa kapakanan po ng bayan, Madam Chair, Ate Amy. Yes, thank you very much. Asahan ninyo, talagang yan ang pupursigihin natin na maging transparent at alamin ng lahat kung saan napupunta yung pera. Eto tayo, talagang bahang-baha, nalulubog sa baha, tuloy-tuloy ang bagyo, may 3, 4 pa raw parating. Talagang kinakailangan tutukan na natin yung problema ng bansa at hindi ilustay sa kung ano-ano, deserve natin ang public service. Yan ang talagang kinakailangan. Deserve natin yan. Damo nga salamat, Mana. Thank you po. Yes, thank you very much. Damo nga salamat, Yapon. Thank you. Bye. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman